Magandang umaga po. Magandang umaga po. Namamasko lang po. Introducing pa lang po, medyo build up na, building up na. Amen. So sa mga panahong ito, tayo po ay sumandaling manalangin. Tayo pumikit. Panginoon, maraming salamat po Ama sa umagang ito, Diyos, na Ikaw ang maitaas, Ikaw ang naitaas sa aming pagpupuri at pagsamba. Lord, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Holy Spirit, move into your special way. Let your name be glorified, Jesus. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, pag ako po ang naka-schedule dito sa pulpito, lalo na pag Sunday, nararatel ako eh. Kumbaga parang, sa tingin ko parang ang hirap mag-prepare ng mensahe para sa ikalalakas po natin. Actually, ang pulpitong ito ginagamit ng Lord para sa ating kalakasan. Amen? Kaya nga yung ating team, magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen po? So kaya sa umagang ito, tayo po ay magpapalakas. Mag-i-increase po tayo ng ating pananampalataya. Amen? Ang pamagat po kasi, kinuha ko lang yung binigay ni Meng doon sa yung attitude. Attitude ba yun? Establish faith. Stabilize our faith. Amen? Kasi sa panahon ngayon, kailangan po natin i-establish yung ating pananampalataya. 2024 na po. Amen? Nung nakaraan, pinag-pray natin sa Lord, Panginoon, sa 2023, iiwanan ko na yung mga bagay na gusto ko nang iwanan. Lahat naman tayo, di ba? Gusto naman natin yon, iwanan na natin yung mga bagay na yon. Pero take note mga kapatid, 2024, ang problema, pagsubok, suliranin, hindi po tayo iniiwan. Amen? Bagamat iniiwan natin sila, pero sinusundan tayo. Kasi lagi tayong may pinagdadaanan, lagi tayong may pagsubok, lagi tayong may problema, laging may suliranin. Mawawala ba? Mawawala ba yon? Sabi ng Lord, nawawala, dumarating, nawawala, dumarating. Parang yung kanta ni Gary Valenciano ba yon? Nawawala. Eto na naman. Amen po ba? So ang ating pag-aaralan po, yung the Lord, sabi nga Lord, increase our faith. Kasi ang mga alagad, doon sa Luke chapter 15, humingi sila ng kalakasan sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Basahin nga natin sa Luke chapter 15. Luke chapter 17. Meron ba tayo? Kanina, ginagamit ng Diablo yung ating yung worship team hindi makapagpatuloy dahil ginugulo tayo. Dahil yung ating compact ay, ginulo ba? O magulo yung mga nandyan? Joke lang po. Luke chapter 17, verse 5 to 7. Yung hinanda ko rito, Tagalog eh. And the apostle said to the Lord, increase our faith. Di ba? Nabasa niyo na po ba yan sa Luke chapter 17 na ang sabi ng mga alagad, Panginoon, increase mo po yung aming pananampalataya. So ang sagot ng Panginoon? Di ba kwento niya, kung ang pananampalataya mo ay magiging isang katulad ng buto
ng mustasa, masasabi mo sa puno na ito, kasi sa Luke puno sa Matthew bundok. Masasabi mo sa bundok na ito, nalilipat ka sa dagat at ito'y mapangyayari. No? Ang sagot ng Panginoon sa mga alagad, kung kasing liit ng buto ng mustasa. Ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya natin nagsisimula sa maliit. Nagsisimula sa buto. Pero kung hanggang ngayon, 10 taon ko na sa Panginoon, buto pa rin ang pananampalataya mo, magsiuwi na tayo. Amen? Kasi yung buto, pag tinanim mo yan, tumutubo. Yung buto ng mustasa, pinakamaliit na buto, pero pag yan tumubo, parang kasing laki ng isang puno. Diba? Bakit sa tingin natin, no? Ganun agad ang tinanong ng Panginoon, bakit buto? Tanong nyo nga sa sarili nyo, bakit buto? Kasi yung buto, kapag tinanim mo yan, hindi naman ang Panginoon ang tutulong sa iyo para mag-increase ang faith mo. Binigyan ka lang ng Panginoon ng pananampalatayang kasing liit ng buto, pero ikaw ang magpapalaki niyan. Amen? Ikaw ang magdidilig, ikaw ang magkukultivate, ikaw ang mag-aalaga, pero ang Panginoon nagpapatubo. So kailangan, 2024, kailangan mag-increase yung ating faith. Hindi yung nananatiling stagnant yung ating pananampalataya. Amen po ba? So palakpakan natin ang Panginoon. Total pananampalataya rin lang pinag-uusapan, magkaliwanagan tayo. Magtapatan tayo. Amen? Pananampalataya rin lang pinag-uusapan, mag-anuhan na tayo, magtawag nito. Mag-review ka na tayo dito sa loob. Sabi kanina ni Pastor sa akin, nung pagtabi sa akin, Elder August, may word ka na ba? Ngayon, ang word ni Lord, rebukein tayo. Amen? So, kailangan kasi natin yun Lumilipas ang panahon, lumilipas ang taon, lumilipas ang edad natin. Hindi pwedeng manatiling buto lang ang ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kailangan ito, meron tayong sariling effort na pagsipagan. Meron akong mga ibang kapatid dito nakikitaan ko ng ganitong sipag at tiyaga. Brother Emil, wala akong masabi. Hindi ko sa tinataas, pero nakikita ko, no? Kung paano siyang ginagamit ng ating Panginoon doon sa pinakamababa. Hello? Yang pinakamababang buto na yan, tataas yan at lalaki. Amen? So sa Luke, sabi pa rito, no? Nasaan na ba ako? Verse 6 nga pala. Hanggang 7 to So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots, and he planted in the sea, and it would obey you. It would happen. Mangyayari yan. Mangyayari yan kung may maliit. Kaso, yung pananampalataya natin, hindi lang naman buto ngayon, di ba? Malaki na ba? Nag-increase na ba? Baka hindi lang yung puno, bundok. Yung sinabi sa Matthew. Hallelujah. So ang sabi rito, measuring the strength of our faith. So sinusukat ba yung pananampalataya natin? Nasusukat ba? Nasusukat, di ba? Isipin mo nga sa sarili mo ngayon, hanggang saan na ba yung pananampalataya ko? Sukat na sukat ko ba?
Nasusukat po. Kasi ang sabi po dito, our faith is not easy to measure when everything in life is going to reasonably well. Hindi mo masukat yung pananampalataya mo kapag ang lahat ay okay. Kapag ang lahat ay good. Hindi dyan nasusukat ang pananampalataya. Ang sabi dito, asa na? Ang sabi dito sa letter B, our faith is tested and measured during times of tribulation. Ayan na. So ang pananampalataya po pala natin, masusukat. Dito po may mga upuan. Maluwag. Makikita pala ang pananampalataya natin, masusukat ito. So may measurement pala ang Lord para sa ating pananampalataya. Sinusukat pala ng Lord kung ikaw ay dumadaan sa tribulation. Dito po masusukat. Ang sabi rito, you can measure your faith during times of tribulation, and when serving Jesus is not easy and well. Alam niyo po ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito easy. Hindi lamang ito napakadali. Malalaman mo na ang pananampalataya mo ay masusukat mo kapag ang lahat ay dumarating sa buhay mo ng kung may mga tribulation. Ano ba yung tribulation sa Tagalog? Kapighatian. Hindi mo malalaman yung faith mo na kung ito ba ay matatag, kung ito ay walang tribulation. So sabi natin kanina, di ba? 2023, iniwan na natin yung lahat. Pero maliwanag po ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 3. Ito po, na-quote ko po ito nung kami po ay nasa Taguig. Sabi ng Romans 5, verse 3, para po natin malaman na dalisay ang ating pananampalataya, kailangan natin dumaan dito. Sino ba hindi dumadaan sa pagsubok? Sino ba ang walang problema? Hello? Sino walang problema? Pakitaas nga po ang kamay. Ayaw niyo magtaas. Sino walang pinagdadaanan? Pakitaas nga po ang kamay. Sino walang iniisip dyan? Ano ba? Talaga? Kung wala kayong problema, kasama nyo yung mga taong grasa sa labas. Yun, wala talagang problema yun. No, sabi rito sa Romans 3, and not only that but we also glory in tribulation, knowing the tribulation product perseverance. Ibig sabihin pala yung pagsubok o yung pagtitiis natin, nagbubunga ito ng perseverance. Ano ba yung perseverance sa Tagalog? Pagtitiis. No, kailangan pala natin dumaan para ma-produce ng pagtitiis yung ating pananampalataya. Kasi nga naman, kung iisipin mo, kung wala nga namang tribulation, kung wala nga namang problema, hindi ka magtitiis. Walang challenge. Ibig sabihin, pinadadaan tayo ni Lord dahil sina-challenge niya tayo. Si Job nga, di ba? Sino nakakilala kay Job? Hindi yung anak ni Sir Bisa. Alam naman natin si Job eh. Si Job, di ba? Ano ba pinagdaanan ni Job? Na wala ang kayamanan. Yung kanyang bakahan, namatay lahat. Yung kanyang tupahan, namatay lahat. At hindi lang yun, 10 anak namatay lahat. Grabe. Grabing pagsubok yun. Di ba? Lahat pinagdaanan ni Job. At ang matindi pa ron, na dapat yung kaisa-isa niyang kakampi, yung asawa niya, naging kalaban pa. Kaya hindi ako makatingin eh. No, di ba?
Dapat nga kakampi niya yung asawa niya eh. Biro mo ang sabi kay Job, nung punong-puno na nasugat si Job at bedridden na ang sabi kay Job, sumpain mo na yung Diyos mo. Dahil walang kwenta yung Diyos mo. Isipin mo, asawa niya yun ha. Dapat yun nakakampi niya. Kaya minsan yung mga asawa, ano yan eh. Ang tataasan ng kamay doon. Pero alam nyo, sweet kami kanina ng misis ko. Holding hands kami sa Blooming Treat. Holding hands kami kanina sa Blooming Treat, naglalakad kami. Lahat tayo magsabi ng wow! Di ba kung minsan, misis natin ginagamit eh. Para ma-challenge tayo. Naalala ko po ako po yung nagtrabaho sa Saudi. Meron po kami, kasi naglilingkod din po ako doon sa church. Meron pong mag-asawa doon na yung babae nurse, tapos yung lalaki, mekaniko. So, may mga anak na po sila. Medyo parang pinagtatawa na namin yung pero hindi naman yung katawa-tawa. Para bang, pag nakikita namin kasi, medyo may itsura yung babae. Medyo may itsura yung babae, nurse. Tapos yung lalaki, siyempre, mekaniko. Gumagawa ng mga makina, di ba? Medyo untidy yan, medyo madumi, di ba? So parang, sa lang namin, sa pagtitipon lang namin, parang katawa-tawa. No? Parang hindi bagay. Pero ang sabi ng asawa niyang babae na nurse, sabi niya, alam mo, yung asawa ko, ano ko yan, ano tawag doon, nakalimutan ko tuloy. Yan yung nagbibigay sa akin ng lakas, no? Support. Kasi ginagamit yung babae sa ministry. Hindi po nagrereklamo yung asawa niya. Kahit po hindi pinaglulutuan ng pagkain, okay lang. Ibig sabihin, nagiging okay silang mag-asawa. Kaya, balik tayo kay Job. Balik tayo sa asawa. So, ibig sabihin, si Job, lahat yun. Pero anong sabi ni Job, di ba, bandang huli? Napakaganda ng sinabi ni Job. Nung bandang huli, di ba, sabi niya, lumabas ako siya yung nagsabi nun, di ba? Lumabas ako sa sinapupunan ng aking ina nang walang dala, hubad. Aalis ako sa mundo ng hubad pa rin. So kaya, dahil sa kanyang pagtitiis, kasi ang sabi rito, kung itutuloy natin yan, sa verse 6 and 7, ang pagtitiis ay nagpuproduce ng ability. Nagpuproduce ng pag-asa. Kaya yung mga pinagdadaanan natin, ang daming pinoproduce niyan. Kaya nga, nagulat ako kanina, nandun si Brother Roger eh. Para ma-produce. Wala naman si Sister Lailani, no? Palitan sila. So, ibig sabihin, si Job, nagtagumpay. No? Ano yung bandang huli, di ba? Binalik lahat ng Panginoon, di ba? Kung yung baka niya, ilan? Di ba? Kung 100. Kumbaga dinoble. Yung baka, yung tupahan, yung kambing, lahat yun dinoble ng Panginoon. Yung anak niya nga, 10 din eh. Bakit hindi dinoble? O di ba, nagkaanak uli ng 10 yung misis niya? Pero bakit hindi dinoble? Sino makakasagot? Bibigyan ko ng 100. Style Joseph. Alam mo bakit hindi dinoble yun? Ito, bagong nyo malalaman, Kaya hindi dinoble yun kasi doble na talaga yun kasi yung 10 na sa langit na kayo naman, no? Siyado naman kayong Doble talaga yun. 10 lang ang ginawa dahil yung 10 na sa langit na.
Amen po. So, ibig sabihin, magpapatibay sa atin yung mga pagsubok. Wag po tayong umiwas sa pagsubok. Amen? Kami nga kanina ni JP, nag-uusap kanina dun sa likod eh. May problema din siya. Alam mo kung ano yung problema niya? Yung problema ni Job sa asawa niya. Pwede pong makihingi ng tubig. Ako po, nauuhaw na ako, baka mamaya natutuyuan ako dito. So ibig sabihin yung ating pananampalataya, this 2024, tandaan po natin, kailangan po itong ma-increase. Ang faith po hindi pa decrease, pa-increase. Amen? Handa ba tayong umingkrease? Salamat po, sister. Ito para si Sister Gwen, may balita ako dito eh. Di ba pinatotoo siya ng nanay niya kanina? Sabi ng mga youth dito, siya daw ang Julia Barreto ng SMHZ. Kaya tingin ko kay Gwen, napakaganda. Kasi Julia Barreto ba naman ng SMHG? Sipin nyo. Kasi kompleto tayo dito. Meron tayong Choco Martin. Di ba? May Papa P. Pastor Pin. Meron tayong, kompleto tayo dito eh. Si Richard Gere. Pastor Tony. Jimmy Santos. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah! Praise God! Alam nyo yung itong ganitong klase ng ating pag-uusap, umaangat yung ating pananampalataya. Kasi mamaya, hindi na Jimmy Santos tingin nyo sa akin. Praise God. So, ibig sabihin, dinadalisay nito, no? Kapag dumadaan tayo sa ganitong part, dinadalisay nito yung ating pananampalataya. Tandaan po natin. Amen po ba? So, ang sabi doon, magpuproduce sa 5, verse 7. Brother Harvey, ano ka na? Sa Romans chapter 5, verse 7. Our faith is tested and measured during times of tribulation when serving Jesus is not as easy and joyful. Kapag pala tayo ay dumadaan sa pagsubok, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito easy lang. Ang admin, kung minsan napapansin ko, parang hirap na hirap sila. Parang napakaraming hinaharap na ganun talaga naglilingkod, di ba? Amen? Hindi po easy ang paglilingkod sa Panginoon. Kita nyo, katatapos lang ng ating prayer and fasting. Nakita nyo po yung mga kapatid na nagsakripisyo sa pagpapasting, sa pagpipray. Ako lamang po, hindi po sa pagyayabang, lagi akong ginigising ng Panginoon madaling araw para manalangin. Hindi po sa pagyayabang, pinagyabang ko na nga. Mahirap po ang paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil nga dyan, sa hirap na yan, dyan umaangat yung ating pananampalataya. Kaya suungin natin yan mga kapatid, amen? Ready ba tayong suungin yan? Si Pastor Tony nga, hindi natin matansya, di ba? Ngayon, napakalakas ni Pastor Tony pa hanggang ngayon. Di ba? May tagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So ang sabi, asa na? Verse 7. Namatay. So ayaw mo nang mamatayan. Yun. Sabi rito, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Ginawa ng ating Panginoon yan.
No, napakahirap kayang ialay. Sa John chapter 6, ano yan eh, ialay yung kanyang buhay. Sa John chapter 15, ialay yung kanyang buhay. Nabanggit ito ni Brother Mark nung Webes. Sa John chapter 15 verse 3, napakahirap ialay ang buhay lalo na sa isang kaibigan. Di ba kaibigan natin ng Panginoon? So dapat ialay din natin yung ating buhay. So increase. Number 2 is also measure the strength of our faith kung tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Nung Webes, nakaka-amaze yung ginawa ng Lord dito. No, talagang damang-dama po natin yung banal na Espiritu. Ako kahit nakikinig lang po ako sa online, I feel the presence of God. Lalo na po nung nanalangin yung ating mga kapatid. Talagang ang pakiramdam ko parang luhod na luhod tayo sa harapan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Sino po ang nanood ng Webes? Amen? Sino po nandito ng Webes? Yun, kukunti nga lang. So napil po natin yung presensya ng ating Panginoon. Next, when your faith is strong, you do not lose your ability to rejoice in the Lord. So wag po nating alisin yung ating rejoice sa ating Panginoon. Kasi tandaan po natin, isa ito sa magpapalakas ng ating pananampalataya. Lagi tayong nagre-rejoice. Di ba? Hello? Dito sa ating gawain, lagi tayong mag-rejoice. Kanina, ang ganda ng awitan. Kanina, ang ganda ng presensya ng Panginoon habang tayo ay sumasamba sa Panginoon. Kaya kung titignan mo yung ating worship team, ganyan-ganyan lang yan. Ganyan na talaga yan. No? Talagang the best, makita natin yung mga kabataan. No? Ibig sabihin, na-increase yung kanilang pananampalataya. Yun lang ating pagdalo dito, tuwing Sunday. Na-increase ba yung pananampalataya natin? Sabihin mo, I'm glad you're here. At isa pa sa para ma-increase yung ating pananampalataya, ang sabi po rito, matuto tayong magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na ako. Matuto po tayong magpatawad. Amen? Yung session namin noong nakaraang Martes nila Pastor Benji, tsaka nila Brother Emil, Brother Eliasar, kung napanood nyo yun, mapapaiyak kayo. Kasi umiyak talaga ng totoo si Brother Emil kasi humingi siya ng tawad. Ganun pala, no, kapag ka ikaw ay umi-increase ang iyong pananampalataya, naiiyak ka kapag ka humihingi ka ng tawad. Amen? Kaya kung sino man yung mga nagkasala sa inyo, nagkamali, hingi po tayo ng tawad. Kung yung katabi nyo, hingi rin kayo ng tawad dyan. Amen? At ang isa pa po, no? Ang sabi po dun sa saan ba yun? Kalimutan ko Sa 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Dito na po tayo magtatas. May klila naman po itong mensahe. No? Ang ipinadadala lang sa atin ng Panginoon, ipinadadama lang na kailangan mag-increase yung ating faith. Amen? Kailangan maging matatag. No? Kailangan maging lalong may pag-asa. Sabi rito, hindi yan.
Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo na siya. Ano ba yan? Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Sino po ba may kagalakan dito na hindi kayang ipahayag ng bibig? Lahat po ba tayo? Kasi kapag dumarating yung pagsubok, kung minsan itong kagalakan nawawala. Di ba nung nagkasala si David, anong sinabi sa kanya? Rejoice. Ano ba yung sabi kay David noon? Restore the joy of your salvation. Kailangan i-restore po natin yung kagalakan ng ating kaligtasan. Amen? Sa 9 po, dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. So nakabatay po pala lahat yung ating pananampalataya dahil doon sa kaligtasan na ating nakamtan o natanggap. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pa po natin ito nakikita. Hindi pa po natin ito nasisilayan, hindi pa po natin ito nararanasan. Pero nananalig na tayo na darating ang time, na darating ang panahon, sama-sama po tayo magkikita. Saan tayo magkikita? Sa Matthew 7:21, alam niyo ba yung verse na yun? Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng ating Panginoon, ng langit. Yan ang sabi to. Marami ang tumatawag ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Pero yung sumunod, ano yung sumunod? Panginoon, nagpalayas ako sa iyong pangalan. Ano yung sumunod sa verse 8? Verse 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Sa time na yan, maraming magsasabing ganyan. Pero ang problema, hindi sila nakikilala ng ating Panginoon. Hindi nag-increase yung faith. Hindi na natili sa pananampalataya. Pero ang sabi diyan, nagpalayas kami sa pangalan mo, Panginoon. Nagpahayag kami ng mga salita sa pangalan mo. Huwag po nating ipagyabang yung ating ginawa sa Panginoon. Amen? Pagharap po natin sa langit, sa ating Panginoon, huwag nating sabihin, Lord, ginamit mo ko. Lord, nagpasting ako. Lord, nanalangin ako. Lord, lahat ng pinatungan ng kamay ko gumaling. Huwag po natin ipagyabang yan. Kasi hindi yan po ang sukatan ng ating kaligtasan sa pagpasok sa langit. Amen? Kung magaling kang magpaawit katulad ni Otep, huwag mong ipagyabang yan sa harapan ng Lord. Kung magandang boses mo katulad ni Sister Baby, mayabang ka. Hindi.
Joke lang. Huwag mong ipagyabang yan. Kung gwapo ka katulad ni Brother Leo, huwag mong ipagyabang yan. Hindi, ang ibig pong sabihin, yung time na yan, pagdating ng mga time na yan, huwag po natin ipagyabang yung ginawa natin sa Lord. Kasi ang kaligtasan po nakabatay lang sa pananampalataya natin at yun ang kalooban ng Ama. Amen? Ang ipagyabang natin yung ginawa ni Lord sa buhay natin. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 31, isang mabilis lang, Brad. 1 Corinthians chapter 1, verse 31. Patapos na pinatatagal mo eh. Kaya gaya ng sinabi ng kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo papasok sa kaharian ng langit, hindi dahil sa ginawa natin sa Panginoon. Kaya tayo papasok sa kaharian ng langit dahil sa ginawa ng Lord sa atin. Amen? Dahil ang Diyos ang may ginawa, ang Diyos ang namatay. Pagkatapos sa harap ka, Lord, sa pangalan mo, nagpalayas ako ng demonyo. Lumayas naman yung demonyo. Sa pangalan mo, nagpagaling ako ng mga may sakit. Akala mo ba yan ang lisensya, papasok sa langit? No. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, yun ang batayan. Amen po ba? So increase our faith. Kailangan, habang tumatanda tayo, tumatanda rin yung ating pananampalataya. Habang tumatagal tayo sa Panginoon, tumatatag din yung ating pananampalataya at ang pag-asa. Amen? Sa umagang ito, mga kapatid, tinitiyak ba ng Lord na mai-increase ka ngayon sa umagang ito? Di nga. No? Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kasi, sabi nga rito sa bandang huli ng ginawa kong yung sulat. Sabi rito sa bandang huli, crucial po yung ating pananampalataya sa panahon natin ngayon. Masyado itong crucial. Kaya wag po natin pagwalang bahala. Wag po nating iisang tabi pagdating sa pananampalataya sa ating Panginoon. Crucial dahil ang role nito, ang lahat ng promise ng ating Panginoon, nakabatay po sa ating pananampalataya. Amen? Gusto mong gumaling? Gusto mong mapagpala? Nakabatay yan sa pananampalataya natin. Kaya ito yung ating dapat i-increase. Ako, sa totoo lang, magaling na ako. Amen? Sa totoo lang po, magaling na ako. Binabatay ko sa aking pananampalataya. Sa tingin nyo ba, may sakit ako? Sino nagsabi? Sa tingin nyo ba, pogi ako? Jimmy Santos pa ba? Hindi na. Yun ang gusto ko sa inyo, nag-i-increase yung pananampalataya nyo. So our role ay yung role ng promises ng Panginoon, tandaan po natin, nasa ating pananampalataya. Amen? And they are in the instrument of God uses too. May mga ginagamit ang Diyos, mga instrumento para tayo ay mapagpala. Amen? So sa umagang ito, may naintindihan po ba? Tayo po'y tumayo kung may naintindihan tayo. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Praise God. God is good. And all the time. Praise God. Hallelujah. Taas po natin yung ating mga kamay, simbolo na tayo ay sumusuko sa ating Panginoon.
na sa umagang ito, ipangako natin sa presensya ng Diyos na naririto sa ating kalagitnaan na gagawa tayo ng effort sa sarili natin para mag-increase yung ating pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, ang pananampalataya, ang pag-increase at paglalim ng ating pananampalataya, ito po ay part po natin mga kapatid. Hindi po ito part ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagbigay na ng pananampalataya. Kailangan ito ay patubuin natin, alagaan natin, patuloy nating i-cultivate, diligan natin ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, maging seryoso na po tayo. Crucial po ang ating pananampalataya ngayong mga panahon ngayon sapagkat hindi na natin alam ang panahon. Nagbabadya na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi na po biro ang ating pagdadaanan sa panahong ito. Kaya mga kapatid, magbigay tayo ng effort sa ating sarili. Oh, hallelujah. Oh, wonderful Jesus. You alone and worthy, O God. Oh, wonderful Jesus. Worship your name, O God. Oh, we worship you. We adore you. Oh, we glorify your name, O Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura baraya sakya hayera basyahan. Tayo naman po ang mangako sa ating Panginoon. Lubos-lubos na nating nararanasan ng mga pangako ng Diyos. Sa umagang ito, tayo naman ang mangako sa Panginoon. Nagagawa tayo ng paraan sa ating mga sarili. Magbibigay tayo ng effort sa ating mga sarili upang tugunan ang pananampalatayang nais ng Diyos para sa atin. Oh, glory, glory, glory to Jesus. Your name be glorified, your name be magnified. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Kinakailangan namin, Panginoon, ang kalakasan mula sa iyo upang mapagtagumpayan namin, Ama, ano man ang mga pagsubok o suliranin, kabigatan sa mundong ito na magtuturo sa amin at magpapatibay sa amin ng aming pagkapit at pananampalataya sa iyo. Ama, sa umagang ito, sama-sama po kaming dumudulog sa iyong trono, Ama, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan namin, Panginoon, ang magseryoso, Panginoon, sa aming pananalig sa iyong dakilang pangalan. Lord, hindi namin alam ang panahon. Ngunit ang alam namin, Panginoon, ay meron kaming isang makapangyarihang Diyos na siyang tutulong at magbibigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. O Lord, nananalig po kami, Ama. Kikilos ka sa aming kalagitnaan. Kikilos ka sa aming pang-araw-araw na buhay. Magpapagaling ka ng mga may sakit. Magpapalaya ka ng mga nakatandakala. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Pinatatag mo ang aming pananampalataya sa umagang ito.
At kami nangangako, Panginoon, mag-i-increase ito sa aming sipag at tiyaga, Panginoon, sa pakikinig at sa pag-alam ng iyong katotohanan. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We give you honor. Maraming salamat po, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito. Nataglay-taglay ang tagumpay. Nataglay-taglay ang katugunan sa lahat ng aming mga dalangin. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang natitira pang oras sa aming gawain. Ito po ang aming samad dalangin, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat tayo ay sumigaw ng Amen! Part, no? Praise God. Sino po napagpala sa buhay ni Elder August? Hallelujah. Talaga namang pinagpala ng Lord. This morning, mga kapatid, dadako naman po tayo sa ating prayers. Sino po yung nakapag-fasting this week? Okay, praise God. Salamat po sa mga nag-participate. Alam niyo po, sabi dito, no, mabilis lang po. Sabi sa Acts 12, kung familiar po kayo, verse 5 to 7, let me share this to you, mga kapatid. Sabi dito, nung si Peter daw po ay nakulong, no? Dahil po siya ay pinipersecute. Actually, kamamatay lang po ni James, no? Yung isa pong disciple this time. Alam niyo po anong ginawa ng church? Sabi dito, the church was earnestly praying to God. This morning, mga kapatid, yan po yung gagawin natin. Amen? Sabi po sa verse 6, nung araw po, bago po mag-trial, bago po iharap si Peter at litisin, ano po yung nangyari? Dahil nagpe-pray po ang church, sabi dito, suddenly, sabihin nyo nga po, suddenly, amen, an angel of the Lord appeared at pinalaya si Pedro ng oras na yon. Let us shake the heavens, mga kapatid, as we pray this morning. Hallelujah! Handa na po ba kayo? Amen. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, ang gagawin po natin is a congregational prayer this time. Bago po tayo magkaroon ng mga prayer leaders, let me ask you, mga kapatid, since this is a new year, gusto po natin magkakakilala tayong lahat. Amen? So, ito po yung gagawin natin. This time, I want you to look a partner. Ayan. Hahanap po tayo ng partner. Dapat, ang age gap po ng partner nyo is 10 years higher than you. Alright? 10 years higher than you. Come on. Let's look a partner 10 years higher than you, kapatid. Bago tayo magsimula ng prayer. Come on. Alright? Praise God. Yan, may kapartner na po ba ang lahat? Magpalakasan po tayo. Praise God. Alright. Para po sa may mga kapartner na, ito po yung gagawin. Let's pray. Una po, yung isang tao will pray for salvation. Yung isa naman po for discipleship. Okay? May 2 minutes po tayo. Salvation ng loved ones nyo, ng kapitbahay, ng kaibigan, ng katrabaho, and discipleship. Alright? Sige po, let's pray.
Praise God. Hallelujah. All right. Thank you, Jesus. Para po sa ating second prayer point, no? This time, find again another partner. Sabi po dito, tanungin niyo po yung taong yun, dapat magkaiba kayo ng favorite color. Alright? Bago po tayo manalangin for healing and relationship. Come on, church. Ikot po tayo, ikot po tayo. Person with different favorite color. Hallelujah. Come on, church. Pray niyo naman kami. Mike. Let's pray for healing sa anumang sakit karamdaman. Cancer man yan, ubo man yan. Let's pray for restoration of relationship. Come on, church. Oh, yellow ako. Prayer partner. Praise God. Amen and amen. Hallelujah. And for the last, tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Ang pangatlo po nating ipagpe-pray, tatlo po ito. So tatlo kayong magkaka-partner. We will pray for personal breakthrough. Sinong gusto niyan? Amen. Kasama po dyan, pursuit to holiness. Yan yung tinuro ni Elder August ngayong umaga. And pangatlo po, more blessing and promotion. Hanapin niyo po yung kapartner na pareho kayo ng paboritong ulam. Ayan, come on. Praise God.
kahanginan sa bawat isa. Sino pong napalakas? Praise God, hindi pa po tayo tapos. Hallelujah. Worship team. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, let us give back all the glory to God. Yes, Lord. Woo! Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is a wonderful light. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Hallelujah. Yes, Lord. Woo! There is power in your name. There is power in the name of Jesus. What a powerful name, oh God. What a wonderful name, oh Lord. Your name is our salvation, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worship the Lord. Your name is healing, oh God. What a wonderful name, Jesus. What a powerful name. His name is Jesus. Hallelujah. Lord, we honor you, Lord. Karapat-dapat ka, Lord, na maitaas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. We continuously, Lord, pray to you, Lord, our family, the salvation of our family, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa na naririto, Lord, kung paano mo ginamit yung taong ginamit mo, Lord, para sa aming kaligtasan. Hindi ito matatapos, Panginoon, maging sa aming mga mahal sa buhay, O God. You are the God of love. You gave your one and only Son, Panginoon, upang ang sino mang mananampalataya sa kanyang pangalan ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay mo sa buhay ng bawat isa na naririto. And we also pray for our family, for our loved ones, for our relatives, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming community, Panginoon. Hindi ka nananangi, O God. Gaano man kalaki ang aming pagkukulang, ano man ang sitwasyon ng bawat isa sa aming buhay, mayaman, mahirap, bata, may pinag-aralan o wala, Panginoon, lahat ay minamahal mo. We are on the last days, O Lord, at hayaan mo ang bawat kaluluwa, Lord, ay makakilala, makatagpo ang iyong pangalan, O God. Sa aming kaligtasan, Panginoon, patuloy naming iniluluhod sa iyo, Lord, ang aming pamilya, asawa, magulang, kapatid, tiyahin, tiyuhin, mga lolo at lola, na makilala ka, Panginoon. At handang-handa kami, Lord. Sa oras na ito, Lord, gamitin mo ang bawat puso, Panginoon. Bawat kaluluwang naririto, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Lord, sa pagbabahagi ng iyong salita. Hallelujah. And we also, Lord, na yung great commission mo, Panginoon, to make disciples, O God. Ang sabi mo sa iyong salita in Matthew
All authority in heaven and on earth has been given to you. Go therefore and make disciples of all the nations. Lord, tulungan mo kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magawa ito, Panginoon, not by might, nor by power, but thy Spirit, O Lord, that dwells in us. Lord, samahan mo kami ang pangako mo, Lord. Even to the age of this world, you are with us. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, na ang aming church, the sanctuary of the Most High God, ay ginagamit mo, Lord, to go and make disciples, to love God, love people. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong ilagay sa aming puso, O God, yung desire, Panginoon, na magawa ang iyong Great Commission. Dahil lahat, Panginoon, ay minamahal mo, iniibig mo, at kasama ron ang aming pamilya. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay na may kapangyarihan sa iyong pangalan. Lahat ay luluhod sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Harabashikarararararararara. Oh, larababama. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, alam ko, God, may mga pinagdadaanan man ang aking mga kapatid sa oras na ito. Kung meron silang sakit karamdaman, sila ay pinagaling mo na, Panginoon. Dahil sa iyong mga latay, Panginoon, kami ay nagsigaling. Ano man niyang sakit karamdaman, depression, anxiety, high blood pressure, cancer, hallelujah, sakit sa puso, in the name of Jesus, we cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Gaya ng sabi mo, Panginoon, sa Jeremiah 33 verse 6, sabi mo, behold, I will bring in health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ay totoo. Hindi ka nagbago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Alam namin, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon, there's no longer sufferings, Panginoon. Lalong-lalo na sa aking mga kapatid, sa oras na ito, lahat ng may sakit karamdaman, kilala mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Hayarada, shikararararara. Handara, hirarararaba, hayarada, shikarararara. Lord, right now, tinataas ko rin po ang aming head pastor, Pastor Tony. Hayarala, alam ko, Panginoon, may mandate ka sa Kanya, may pinagagawa sa Kanya, Panginoon, na malalaki pang bagay, O God. We declare, Panginoon, good health upon him, Panginoon. All our pastors here, Pastor Felix, Pastor Benji, Elder August, all our elders, leaders, Panginoon, of this church, down to the member, Panginoon. Ano mang sitwasyon na meron sila, Panginoon,
Alam ko, Panginoon, financially, physically, mentally, Panginoon, lahat ng yan, Panginoon, ay inayos mo na. Pinagaling mo na, Panginoon, ang bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. We declare the freedom in the name of Jesus. In the name of Jesus, there is power, there is healing, there is breakthrough. Hallelujah. Ora chika yara hayara rara. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa ginawa mo, Panginoon, hindi sa aming lakas, kundi dahil sa ginawa mo sa krus. At lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas ko. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For the last time. Oh, your name is Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. To break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Praise God. Kapatid, ngayon we will pray for the ministry expansion and growth. How many believe here na this 2024, palalaguin ng Lord ang SMHG family? Raise your hand to the Lord. Hallelujah. Babasahin ko po muna to sa Matthew 9 verse 37 to 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Right now, we will pray to the Lord of the harvest. Anak, yung pinaglilingkuran po natin, ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-ani this 2024. Come on, let's pray. Lord, maraming salamat po. Alam po namin, oh God, that this year is our claiming year. Lord, lahat ng mga kapamilya namin na pinanalangin kanina, makakasama po namin this 2024, oh God, in this church, oh God. Lord, kagaya ng iyong sinabi, Panginoon, Lord, you are the God of harvest, oh God. Hindi, it's not by might nor by power, but only by your Spirit, Panginoon. You will expand SMHG family, Panginoon. I pray that Acts 2:42 will be a living example in each and every churches we have, oh God. Help us to be devoted to the apostles' teaching, to fellowship with one another, to break bread together and to pray together like we are doing right now, Panginoon, oh God. Alam po namin kasama ka namin and you're hearing our prayers, Panginoon, oh God. At sa oras na to, we cast all strongholds in the name of Jesus and we pray for divine intervention that the enemy's plan will be prevented and vanished in Jesus' name. We rebuke every stronghold from Satan. Lord, na hinakadlangan yung mga kapamilya namin, yung mga kaluluwa, Panginoon, na dadako mo, Panginoon, ay hindi pagtatagumpay ang kaaway, kundi, Panginoon, yung kaharian mo, Panginoon, ang mangyayari sa bawat churches, sa bawat family namin, oh God. We pray for knowledge and wisdom. Lahat po nang gagawin namin this 2024 to evangelize, oh God. Lord, that we will Lord, we will share your goodness, oh God, in our community, in our city, in our country, oh God. Give us the best method to spread your word, oh God. We pray for humility, Panginoon, oh God, and ask you, our Lord, to be the Savior of everyone, oh God. Lord, hindi yung kalakasan namin, kundi yung kalakasan mo, Panginoon. Hindi yung galing namin, Panginoon, kundi yung galing mo, Panginoon. Hindi yung kalooban namin, kundi yung kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa buong SMHG family, oh God. At Lord, alam po namin, oh God,
sa bawat isa sa kaluluwa, Panginoon, kundi lahat po kami magbubunga, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, ay gagawin mong fruitful, oh God. More open doors for our care groups, Bible study, outreach, and satellite churches is 2024, oh God. Yung farm time namin, Panginoon, oh God, ang bawat pamilya sa SMSG family, Panginoon, na ilalapit mo sa'yo, oh God. And Lord, lastly, oh God, we pray for our church finances, oh God, that every resources, oh God, ay mag-grow, Panginoon. At Lord, ikaw ang pro-provide ng lahat ng ito, Panginoon. 2024, our building, Panginoon. We claim SMH Church building this 2024, oh God, as you expand us, oh God. You will expand our territory, oh God. Maraming salamat po. We claim that your promises are yes, amen. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Oh, your name is power. Your name is healing. Yes, Lord. Your name is life. That you will break every stronghold, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sabi ng Lord, if the sun sets you free, you are free indeed. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Alam niyo po, pinasasabi din ng Panginoon, ni-remind ng Lord, yung wall of Jericho. Alam niyo po, sa 7th day ng kanilang pag-ikot ng wall of Jericho, sabay-sabay silang sumigaw. At sa pagsigaw nila, bumaksak ang pader. Amen? Are you excited, mga kapatid? Yes, Lord. Hallelujah for your personal breakthrough. Oh. Sabi ng Lord, kapatid, pinasasabi ng Lord. Hallelujah. Makinig ka, kapatid, pinasasabi ng Lord, walang anumang pader ang hindi ko kayang pabaksakin, kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh God, thank you for this day, Lord. Salamat, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, naniniwala kami that this year, 2024, is our year of breakthrough, Panginoon. Hallelujah. No more strongholds, Panginoon. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Patuloy naming mararanasan yung kabutihan mo sapagkat pinalaya mo na kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Financial breakthrough, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mararanasan this year, 2024. And we declare, Lord, na hindi na kami magpapautang bagkos. Gaya ng sabi mo sa iyong salita, kami ang magpapautang, Panginoon. For we are the head and not the tail, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh God. Also, Lord, I pray, Lord, hallelujah. Oh God, hallelujah. Spiritual breakthrough, Panginoon, sa buhay ng bawat kapatid. Hallelujah. No more barrenness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ay mamumunga, ang lahat ay magpapagamit, ang lahat ay magnanasa upang kilalanin ka, paglingkuran ka, masunod ka sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na lalakad sa inyong presensya, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh Lord. And also, declare breakthrough for every family, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We declare restoration. May your Holy Spirit, yung love mo, ang patuloy na mag-bind sa buhay ng pamilya ng bawat isa. At ikaw maging sentro ng bawat pamilya. At kumilos ka, Panginoon, ikaw ang makita sa buhay ng bawat pamilya na naririto sa SMHG, Panginoon. At naniniwala kami, O God, na patuloy mo kaming pararamihin, O God. Patuloy
kaming mga paanakin pa, Panginoon, as you expand your kingdom, Panginoon. Hallelujah. This year, 2024, is our year of breakthrough, Panginoon, and a year of manifestation of your blessing upon us, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Muli maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Let us keep on praying. Matthew 22 verse 37 said, "You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind." Let us deepen our relationship to the Lord. Father, you are the source of everything, Father. You are the one who called us. Lord, continue to draw us near to you, Father. And right now, this morning, we ask also forgiveness, Lord. Sorry, Lord, kung di kami nagbibigay halaga sa iyong mga salita. Father, forgive us if we are lack of prayer. You are the one to be loved, Lord. Right now, we lift up to you our relationship to you, God. For we can do nothing apart from you. Sorry for not having interest, Panginoon, na laging lumapit sa iyo, Panginoon. Let your blood, Lord, forgive us, O God, and revive us, O Lord. Panginoon, lagi kang mangusap sa amin, Panginoon, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa amin. Lord, can you please open up our heart that your revelation will flow, Panginoon. Ang makilala ka namin ng lubusan, Panginoon. This year, Father God, deepen our relationship with you, Father. Lord, lagi kang mangusap sa iglesia, sa aming personal life, na kung hindi kami lalapit sa inyo, Lord, walang mangyayari sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang nagbabago sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagpapala sa amin. Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Everything, you are God. So Lord, right now, God, I pray, O Lord, na lagi namin makita ang iyong mukha. Sa aming pagtulog, sa aming mga panalangin, mangusap ka, Panginoon. Sa mga salita mong aming bubulay-bulayin, Panginoon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Let transformation, Lord, in this 2024, Lord. Marami ka pang babaguhin sa amin, Panginoon. Marami ka pang aalisin sa amin dahil gagamitin mo ang aming buhay, Panginoon. Lord, may we have this, Lord, a good relationship, Lord. A powerful relationship through the Spirit within us, O Lord. Turuan mo kami, Lord, na laging lumapit sa iyo, na may pagpapakumbaba, Panginoon, at may kalakasan, Panginoon. Maranasan namin ang pagkilos mo sa taong ito, Panginoon, na ang buhay namin ay daluyan ng banal na Espiritu, Panginoon. As we come boldly to your throne, with our initiative, Father God, with our humble heart, Lord, we need you, Lord. We need you, Father God. And verse 38, you said, Lord, we should love one another. Father, we humble ourselves, Lord, na patuloy maranasan namin ang pag-ibig sa isa't isa, magpatawaran, magunawaan, Panginoon, dahil ikaw ang bumuo ng iglesyang ito, Panginoon. May we learn, O Lord, to humble ourselves to each and every one of us, O Lord. Wala kami ipagmamalaki kundi ikaw, Panginoon. Sinabi mo, Lord, blessed are those who dwell together in unity, Father God. Brethren, dwell together in unity. At ipinadadaloy mo, Panginoon, ng pagpapala mo, ang miracle mo at kapangyarihan mo, Lord. May we learn, Lord, to love one another, to forgive one another, to humble ourselves, O God. Lead our life, O Lord. At hayaan mo, God, kami na mga tinawag mo, Panginoon, ay patuloy na lumakad dun sa plano mo, Panginoon. For we believe 2024 is a harvest of soul, Father God. We believe 2024, Father God, marami kang malalaking bagay na ipapakita, Panginoon. At maraming kaluluwa ang pararatingin mo sa iglesia ito. So Lord, prepare our heart, even one another, Father God, na maintindihan namin, Lord, ang pag-ngungusap mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Continue to increase, Lord. Deepen our relationship with you, Father God, that we should love you more than anything, Father God,
and help one another for your glory, Father. Thank you. We are a blessed church, Father God, and we believe there is more revelation, more miracle, more anointing, more healing in this 2024 because you are with us, Father God. Thank you, Lord. All the glory belongs to you. And this is my prayer, Lord, in Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Lord, it's not by might nor by power, but by Spirit. Kaya let us depend on the Spirit of God. Kapatid, yung sinasabi sa atin ng Panginoon, no, na harvest season, humanda na tayo. Amen. Sino naniniwala? Magpapala. Woo! Grabe. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon, sa umaga ito. Ang bawat isa ay patuloy yung pinangungunahan. Lord, salamat sa prayer ng bawat isa na alam po namin ikaw ang dumidinig, Panginoon, sapagkat hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. Salamat sa mga anak mo, sa buong leadership ng Ginoon, ng church na ito na ginagamit mo. Use them mightily, Lord. Let the fresh oil, the fresh anointing, the fresh filling of your Holy Spirit pour through their lives, Panginoon. I release blessing, for prosperity, for abundancy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ipataloy mo ng sagana ang pagpapala na sukat walang kalagyan, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ng iyong kabutihan, ng iyong kahabagan, ng iyong kakawan, Panginoon, ang lahat ng anak mo sa iglesia nito. Gamitin mo sila, mightily, Lord, for your glory and for your honor, O God. Salamat, Lord. Pinagpapala ka po namin sa bagong ito. More blessing, more peace, more joy, more strength, and more power be upon you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, in this we pray. Amen and God bless amen. po. Maraming po salamat. Magpalain. Hallelujah. Let's celebrate. Praise God. Praise God! Let us seal our prayers with this declaration and let us rejoice. Hallelujah. I say again, rejoice in the Lord. For breakthrough is coming in Jesus' name. Hallelujah! Praise God! Lord, we thank you for your presence, oh God. Hallelujah! We will give you glory. Hallelujah! I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. Handa ka na ba, kapatid? To move forward with the Lord. To follow after you. And now I'm ready for whatever you want. The presence of God is an open door this day. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door.
Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. In Jesus' name we pray. Amen.